mo kung punong-puno ka ng kalungkutan. Merong part na kalungkutan, pero hindi ito yung buong araw malungkot ka. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Yan yung sinasabi nating pasas na dati siyang sariwang-sariwang ubas. At salamat sa Lord, tayo ay punong-puno ng kapayapaan. Amen? Nawala na kayo. Amen po. Ayon, so salamat dahil ang buhay natin meron mang kaguluhan or sabihin na nating mga problema, but it doesn't mean that the peace of God is absent, no? That's why we need the presence of God. At ngayong gabing to, maybe, hindi ko alam kung na-discuss na or maybe some of us ay nararanasan ito, yung ikaw ay laging hatred. Ano sa Tagalog nito, hatred? You hate people, you hate your cousin, you hate, punong-puno ka ng hatred. Ano sa Tagalog nun? Hatred. Puot po. Puot, no? Grabe, ang mundong ito, grabe. Punong-puno ng puot, kaya paglabas ng bahay, madaling magbaril, madaling kumitil ng buhay. Paglabas mo ng bahay, gusto mo away dahil punong-puno ka ng puot. Puot, hatred. You know, for some reason, dahil niloko ka ng boyfriend mo, tingnan mo yung katabi mo, sinabing wag sagutin, sinagot. Ayun pala, isang linggong pag-ibig lang. Kaya nanatili yung puot, hindi naka-move on. Kaya takot na siya magka-boyfriend. Kaya nangyari, tumandang dalaga. Tingnan mo yung katabi mo. Hello, puot, grabe. Matindi ang nagagawa nitong salitang ito, hatred. Grabe po, no? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, talagang lalamanan ng social media, no? Nanonood ka lang ng telenovela, nanonood ka lang ng Batang Quiapo. Amen? Naglalagay na ng puot. Hindi ka naman kasama dun sa eksena. Hello? Nakita nyo? Ang mundong ito, grabe. At ang puntirya ay itong ating isipan. Yung ating mindset na tila baga na napapanood lang natin, narinig lang natin, pero parang buhay na buhay sa atin. At kadalasan, itong pot na to ay nagsisimula sa maliit. Pag hindi siya na-deal, lumalaki siya. And finally, hindi mo mapapansin, apektado ka na. Are you still there, mga anak? Amen, Tay. Amen. Di ba? That's why we need to be aware. The reason why we're here ngayong gabing to, ngayong umagang to, ngayong hapong ito, para matuldukan natin, mapuntirya natin, yang poot na yan. Di ba? Hindi mo maiiwasan. Masasalubong mo sa pintuan. Makita mo lang yung mukha ng asawa mo, para bang ano to? Mamatay ka na sana. Yung mga ganon, makita mo yung kapitbahay mo. Makita mo sa Facebook yung mukha ng may utang sa'yo. Kumukulo na dugo mo. At namumuo ang puot. Galit. Paghihimagsik. Puot. Isang salita na... Hello? Ayan. Isang salita na ikababagsak mo. And at the end of the day, makikita mo na lang sarili mo, talunan ka. Dahil hindi mo napagtagumpayan ang puot. Alam niyo po, particular need in today's world, mga kaibigan,
hindi poot. 'Di ba? Kaya lang parang sanay na yung mundo natin ngayon sa ganitong galawan. Dahil nga napopoot tayo sa kulay ni Beverly ang puti. Naiinis ako, nagagalit ako, ba't ganyan yan ang ganda? Ako hindi. Nadidevelop yung poot. Grabe. No, yung kanyang lahi, yung race. Dahil artistahin yung mga lahi mo. Kaya nung naging kaibigan ka, para bang unfair. Yung estado mo sa buhay, ba't siya may kotse, ako wala? Ba't si Nanay Andrea, hindi tumatanda, ako tumatanda? Marahil. Hello. Ayan, ano po yan? Ay, okay, Annalisa. Okay. So, yung estado ng buhay, minsan nagke-create ng poot, 'di ba? Nagkukumpara tayo. Minsan ang problema pati gender, 'di ba? Nakakapag-create ng hatred, poot, galit, 'di ba? At yung mga ideology natin, yung kaisipan mo, pananaw mo, ba't ganyan ka, nakakainis ka, I hate you. I hate you. Mga kapatid, ang Biblia ay pinangahawakan ng susi para tayo ay magtagumpay sa salitang poot. Dapat ang poot hindi sinusuot. Ano daw? Dapat ang poot hindi sinusuot. Sabay-sabay nga po. 1, 2, 3, go. Dapat ang poot hindi sinusuot. Kayo nga po? Nawala kayo. 1, 2, 3. Dapat ang Three. puot ay Dapat ang hindi puot hindi sinusuot. sinusuot. Amen. Hindi paglalabas ka sa bahay mo. Anak Annalisa. Wow, lahat tayo dito. Grabe. Huwag mong suotin ang puot. 'Di ba? Suotin mo ang bunga ng banal na espiritu. Minsan nakakalimutan natin, suotin mo ang armor of God, kalasag, helmet of salvation, breastplate of truth. Kaya maraming naliligaw kasi hindi sinusuot. Ang sinusuot ay puot. Hate is a sin that has caused many, grabe, ito'y nagdudulot ng maraming iba't ibang anyo, iba't ibang problema, iba't ibang kalagayan sa mundong ginagalawan natin. Ito man ay nakaraan, ito man ay kasalukuyan. I hate Duterte. Gets nyo? Say amen. Wala na kayo. Amen po. I hate Marcos. Nakuha nyo po? Those words are masyado nating pinangahawakan, sinusuot. Kaya ang buhay natin ay patuloy na lumalangoy sa kasalanan kasi merong stronghold, merong open door. That's why hate is a sin, mga kapatid. At ang poot ay sakit ng puso. It's a heart ailment forbidden by the Lord. Pinagbabawal ng Diyos ire. Nakuha niyo po, mga kapatid, bukod sa ire kasalanan, ito ay sakit ng puso. Kaya maraming nagkakasakit. Pag nagpunta ka sa ospital, tatanungin ka ng doktor, ano ba iniisip nyo? Nanay Beverly, ba't pumapayat ka? Hindi mo napapansin na didevelop yung poot. At ito'y nagre-resulta ng sakit sa ganito, sakit sa ganito. Pakibasa nga ang Leviticus 19:17.
Hello? Amen tayo. Leviticus po. Opo, 19:17. Is my Ayan, sabi voice po loud and dito, clear? Sige po. Leviticus 19, 17 and 18 tayo. Sige po, Huwag anak. kayong huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako, si Yahweh. Amen po. Gawin niyo yung memory verse. Gawin nga natin itong memory verse. Ang ganda. Leviticus 19:17. Grabe. Grabe mga kapatid. Ang tatay natin na nasa langit ang nagsabi, eray kasalanan. Hane, mga kapatid, no? Napakaliwanag. Marahil kaya hindi ka makamove on dahil dyan sa poot na yan eh. Meron kang, pag naiisip mo yung pangalan niya, I hate that person. Yung ginawa niya sa akin, Beverly, kung alam mo lang, sinaksak niya ang puso ko. Dinurog niya. Winalang-hiya niya ako. You know those things? But God is telling us ngayong gabing to, mga kapatid, kaya mong mapagtagumpayan ang puot. Amen? Amen. Amen. Let's pray. Lord, salamat sa gabing ito. Alam namin na ang mensaheng ito ay itinakda mo dahil nais mo kami, Panginoon, imbis na isuot namin ang puot, ang isusuot namin, Panginoon, ay ang kasuotan mo, Panginoong Yesus. Salamat po. Samahan niyo kami, Panginoon, hanggang matapos ang gawaing ito. At patuloy mo kaming paalalahanan at lakaran namin ang mga salita mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. 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 Grabe mga kapatid, no? At I hope and I pray that all of us napakaliwanag, no? Nagsasabi na I'm a Christian, I'm a born again Christian, but still you have this in your heart. Ang dali mong magalit, ang dali mong mapuot, ang dali mong sabihin na I hate you. Tapos hindi mo na siya papansinin. Hindi ka umaati ng church, baka kasi makita mo siya, masisira ang araw mo. Look at that. Nakita niyo yung ginagawa nito? Naninira ng relationship. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa ganitong estado ng buhay. Kaya napakaganda ng Leviticus 19:17. That all of us, God is telling us, it's a sin. Ano sabi ng Mateo 5:43-44? Pakibasa. Mateo po. 5:43-44. Yeah, Mateo 5 po. Ano po yung 43 po? 43-44. 43 and 44. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen po. Hala, ang mundong ginagalawan natin, iba ang payo. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung kilala mo ang Diyos,
kung anak ka ng Diyos, dapat alam mo to. Pastor, ang hirap eh. Talagang mahihirapan ka kasi ikaw ang may gustong gumawa. Hindi ko siya mapatawad eh. Come on, mga kapatid. Kung ikaw pinatawad ng Panginoong Yesus, why don't you open your heart sa mga salita niya para hindi manatili ang poot? Matindi ang gagawin nito sa'yo. Kaya hanggang ngayon hindi ka lumalago. Kasi nahihirapan ka magpatawad. Hanggang ngayon, para bang hirap na hirap ka. 10 years ago, nangyari na yon. Pero ngayon, pag nababanggit, parang fresh na fresh. Patay na nga yung tao eh. Alam niyo po yun, mga kapatid? Ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganyang kalagayan. But good news, God hates sin, but God loves the sinner. We are all sinner. He hates sin, but God loves you. It doesn't mean na nagtatanim ng poot ang Diyos. The good news is, ayaw niya ng kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Mga kapatid, ang Diyos ay napopoot sa kasalanan. Kaya ano sabi ng Proverbs 6:16-19? Kawikaan 6, pakibasa. Nawala na po kayo. Sino ang magbabasa? Hindi ako po, Pastor. Kawikaan 6, chapter 16 Hanggang 19. hanggang 19. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinususuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod, tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Amen po. Grabe po, no? It's very clear. And I hope and I pray, yang 7 yan, mga kapatid, hindi tayo na dyan. Kung dati ikaw ay marites, napapag-away mo ang mga kapwa mo, katrabador mo, gustong gusto mong away, hindi ka na yan. Amen? Because God really hates sin at ayaw ng Diyos manatili tayo dyan. Purihin ang Panginoon. Amen? That all of us, Amen. pinapaunawa ng Lord, huwag tayong manatili sa kasalanan dahil ayaw ng Diyos na tayo'y manatili. But good news, He loves the sinner. He loves you and me. Amen? He loves you and me. Ano sabi ng 1 John 4:8-11? Pakibasa, maganda to. 1 John 4:8-11. Sino po ang magbabasa? Patulong na lang po, mga kapatid. Wala bang may Bible sa inyo? Para at least alam ko na buhay kayo. 1 John 4:8-11, para yung iba naman you can open your Bible and then have so that you can participate. Amen po. 1 John 4. 1 John
1 John 4:8 hanggang 11. Yan, sabi po dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon Amen. tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Amen po. Amen, mga kapatid. No? If you are a member of Family of God, and if you are part of this ministry, a daily devotion, we need to love one another. Because God loves you. First, He hates sin, but He loves the sinner. Grabe po ang Panginoon. Mga kapatid, ini-encourage tayo ng Lord ngayon. No? Ikaw at ako, nais ng Panginoon na maunawaan mo na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Kaya ayaw niya ng kasalanan. He hates sin. And pangalawa, mahal ka ng Diyos. God loves the sinner. At pangatlo, God wants His children to hate sin. Ang gusto niya, ang mga anak niya ay kamuhian, hindi ang kapwa, kundi kamuhian ang kasalanan. Ano sabi ng Psalms, mga awit 97:10? Mga awit 97:10. Pakibasa. Nawala na po kayo. Walang magbabasa. Nay Andrea? Nak Joben? Nak Nika? Malaho ba kayong sino ang gustong magbasa para since ito ay Bible study, so we need to read the Word of God so that we can hear it clear Kayo po and we mga can kapatid, apply it. depende sa pangkalahatan. We can apply it to our lives. What we're talking here is overcoming Amen po. hates. Sige. Amen po, Pastor. Ako na po yung Sige. magbasa. Awit 97:10. Amen. Awit 97:10. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Ng mga sakto't tiyak na ililigtas kanya. Amen po. Grabe, mahal na mahal niya yung mga namumuhi sa kasalanan. Kaya ikaw ngayon na nandyan, tulungan nawa tayo ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu to hate sin. If you are saying, claiming that I'm a born-again Christian, born from above, I'm a child of God, we need to hate sin. First, God hates sin. Second, God loves the sinner. Pangatlo, God wants His children to hate sin. Ano sabi ng Amos 5:15? Amos 5:15. Amos, Kapitulo 5, versikulo 15.
Amen. Check ko po. Okay. Amen po, Pastor. Sige po, Amos pakibasa. 5:6 po. 15. Amos 5:15. Okay po. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti, pairalin mo sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang natitirang buhay sa lahi ni Jose. Amen po. Grabe yung command niya, no? And even today, pag ginawa natin to, yung mga kamag-anak natin, mga kapatid, makikita nila na tunay nga na ikaw ay anak ng Diyos. To the point, gagamitin ka ng Lord for them to know Christ dahil naging mabuti kang halimbawa that you hate sin. Hindi dahil gusto mong magalit sa sinner, dun ka sa kasalanan or sa sin, kapatid. Kung ikaw ay anak ng Diyos, in-establish lang natin dito yung side that God hates sin, but He loved the sinner, and God wants His children to hate sin. Since poot ang ating pinag-aaralan, dahil ang poot ay kasalanan, paano ba to ma-overcome ng isang katulad ko? Pag na-overcome natin to, mga kapatid, nakikita natin yung katangian ng poot. Ulitin ko. Pag napapagtagumpayan natin ang poot, nakikita natin yung mga katangian ng poot, kaya nga mapapagtagumpayan natin. Una, pag tayo ay nagtatagumpay sa poot at makikita natin ang katangian nito. Una, dahil ang katangian ng poot ay hate is a characteristic. Ito daw ay what's Tagalog of characteristic? Mga ano sa Tagalog ng characteristic, mga anak? Katangian po. Mga katangian na mga taong ayaw sumunod talaga sa Lord. Kaya hindi dapat nananatili sa atin yung hate. So nakikita mo to, may mga taong ayaw sumunod sa Lord. Yung sa estado ng kanilang buhay. Ano sabi ng Titus chapter 3 verse 3? Ano sabi diyan, mga anak? Titus 3:3? Hello. Yan ang sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 3. Nung una tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapupuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Amen po. Tayo dati ganon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay anak ng Diyos and yet nakikita sa'yo na you are hateful. Remember, children of God are not to be hateful. Kaya makikita mo wow, iba na ako. Talagang binago na ako ng Lord. Makikita natin yung katangian ng mga taong unregenerate, yung mga ayaw sumunod. Kasi nga, dati ikaw yon, but because of the love of Christ, hindi na tayo yon. Kaya pag ikaw, napagtagumpayan mo ang poot, nakikita mo yung nature nito. Dati akong ganon, but praise God, hindi na ako hateful. Pangalawa, ang poot
is among the works of the flesh. Ang poot ay ito'y laman. Pakibasa nga Galatians 5:19-21. Pakibasa mga anak. Galatia 5:21 po. Galatia 5:21. 19:21 anak. 19, 20, 21. 19, 20 hanggang 21 po. Hindi makikilala ang mga hilig ng laman, pakikiapig, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakampi-kampi, pagkagalit at kasakiman, kampi-kampi at pagkakabahabag, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil ang poot ay gawa ng laman. Kapatid, sa pagtatagumpay mo sa poot, ibig sabihin, ina-acknowledge mo yung nature nito. Ano yung nature nito? Ito yung mga taong unregenerate or mga taong ayaw magpatawad. Kumbaga, ito yung mga taong gusto sila lagi at hindi nila nakikita na sila'y masama. Pangalawa, ang poot ay gawa ng laman. At obvious na obvious yan. Kaya nga, mapapagtagumpayan mo ang poot dahil makikita mo ang nature nito. Pangatlong nature nito ay, ito ay ebidensya, mga kapatid, ng immaturity. Sabihin po natin, immaturity. Immaturity. Yes, if you are a matured Christian, hindi ka na ito. Kaya mas makikita mo yung nature ng hate. Pag yung katabi mo ay nagkukwento at punong-puno ng galit, ibig sabihin, ito ay ebidensya na siya ay punong-puno ng poot. Ano sabi ng Mateo 5:43-48? Ito kanina nabasa na, basahin ulit natin. Mateo po. 5:43-48. Amen. Praise God. Mateo 5:43 at 48 po. Amen. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen. Grabe po, no? Kaya kung ikaw ay sinasabi mo matagal ka ng Kristiyano, pero nagpapakita ka ng galit poot, ibig sabihin ikaw ay immatured Christian. Tatay, hanggang 48 po ba? Itutuloy ko po. Sige, tuloy mo nga anak, maganda yung dares eh. Amen. Sabi niya po sa 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat Amen. pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, ano ang gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano
ang ginagawa ninyong higit kaysa iba. Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo na gaya ng iyong Ama na nasa langit. Amen po. Yan po, gaya ng Ama. Mga kapatid, no? I hope and I pray that ngayong gabing to, naunawaan natin yung poot, yung nature nito, no? Ito yung nature nito, ito yung mga taong ayaw talagang sumunod sa Diyos. Ayaw magpatawad. Another is, ito ay gawa ng laman. At pangatlo, nagpapakita ito ng immaturity. It's about time. Hindi na dapat tayo lumalangoy sa poot. Amen? Kapatid, ngayong gabing to, nais ng Diyos na lumaya ka. Amen? Pagkatiwala mo sa lahat ang nakaraan mo, patawarin mo na yung nagkasala sa'yo. Kasi kung patuloy ka pa rin ganyan, hindi ka talaga lalago. Kaya we can overcome hate. Isipin natin, God hates the sin, but He loves the sinner. And God wants His children to hate sin. And since we're talking about hate or hatred, pag napapagtagumpayan natin ito, nakikita natin ang katangian nito. Ang katangian nito, ito yung mga taong ayaw talagang magpatawad. Nakikita natin dito na ito'y gawa ng laman at ebidensya ng hindi ka lumalago. Ngayong gabing to, kung matagal ka ng Kristiyano, pero namumutawi pa rin sa puso mo ang poot, galit, hinanakit, kapatid, nais ng Diyos lumaya ka. And let's claim it tonight that you are free indeed. Let us all pray. Thank you, Lord, for this beautiful evening na pinakita mo sa amin yung katangian ng poot. Makikita namin sa paligid namin na maraming tao ang ayaw sumunod sa iyo. Ito'y bunga ng poot. Pangalawa, Panginoon, yung nature nito ay laman, gawa ng laman. At pangatlo po ay ito'y ebidensya ng hindi paglago. Ayaw namin, Panginoon, na hindi kami lumalago. Kaya pinakikita mo ang nature ng hate para pag nasalubong namin siya, alam namin na hindi dapat kami manatili sa poot. Salamat po sa gabing ito. Samahan mo kami sa magdamag hanggang sa pagtulog namin. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Amen, Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Eric, sa napaka-mapagpaalang mensahe na inyo po nga ipahayag sa pagkakataong ito, no po. So mga kapatid, bilang tayo po ay nakapakinig at napagpala ng mensaheng ito, tayo po ay dumako sa ating application o pagbabahagi ng ating mga natutunan. Amen. Sige po, anyone po na nais magbahagi? Sige po, wag po natin pag-intayin ng ating Panginoon dahil kung tayo po ay nakikinig ay talagang pauna-unahan na po tayo dyan. Amen? Di ba? Pagdating ng blessing, tayo kandarapa, sumahod sa Panginoon. At sa ating pananalangin, puro hingi tayo kay Lord. Di po ba? Ngayong pagkakataon, hinihingi ng Panginoon yung excited natin na sabi nga ay maipahayag ang natutunan natin. Amen? Praise the Lord. Meron po ba? Hallelujah.